Okay, game. So, lagi kong iniisip, kahit sa ang course na pinapasuhan ko, pare-pares lang naman kami ng pinapanood, pare-pares lang kami ng natututunan, ng nagigets. Bakit iba-iba kami ng results? Kasi po, iba-iba ang learners. Yan po yung unang-unang itinuturo sa inyo sa foundation of education. Now, maraming theory distinguishing one learner from another. Pero bibigay ko sa inyo yung pinaka-basic at saka pinaka-modern. Okay? Meron pong isang psychologist who goes by the name of Howard Gardner. Gumawa siya ng theory called the multiple intelligence theory. Sabi niya ganon, yung mga learners, may mga strengths yan and weaknesses. Meron magaling sa math, may magaling sa science, may magaling sa drawing. In fact, pwede mo silang i-categorize. Visual, spatial, and so on and so forth. Marami yan, 9 yan in the last time I check it. Tingnan ko kung nandito pa sa aking notes. So, nasa notes ko pa. Ayan. So, these are the multiple intelligence. Linguistic, logical, mathematical, spatial, emotional, bodily, kinesthetic, naturalistic, interpersonal, musical, intrapersonal. So, these are the multiple intelligence. Okay? And of course, yung pinaka-simple answer dito is this. Iba-iba tayo ng IQ level. Okay? The higher your IQ, the better you are at analyzing information. Okay? Pero ngayon kasi mas maganda tignan natin ng learners kung saan yung strengths and weaknesses nila. Kasi meron dyan, hindi naman sila ganun katalino pero magaling sila sa sports. Kuha mo, meron mga ganun. Meron naman, magaling sila hindi sila magaling sa math pero magaling sila sa language. Meron naman, magaling sila sa editing pero pinipilit nilang magsalita. Carl, eto sana you do not take offense dito sa sasabihin ko pero I don't care at this point. Wala ka kasing, narinig ko na kasi yung ibang webinars mo, bro. And you are a person who can talk you are a person who can just talk, okay? You can talk for 4 hours nang walang sense, okay? Walang substance yung sinasabi mo. Okay, etong katulad itong video na to, this video is 1 minute. I would learn more from a 2-minute TikTok video ni Sir Richard Tadeus about sa different business model or business strategies ng Jollibee. Hanggang ngayon, naalala ko pa, ng Jollibee at ng McDo sa pagka nasa ibang bansa sila. Yung Jollibee, yung I think AAA yata yan. Tapos yung sa McDo naman yung sa Cage, di ba? Because he is an effective teacher. Gets mo? He is a subject matter expert. That's why I respect him in a way that I cannot respect you sa mga sinasabi mo dito sa internet. I'm sorry, Carl. I tried my best na maging mabait sa'yo. Pero kasi sa mga nakukuha kong information, hindi na talaga kaaya-aya. And eto, dinedebunk ulit kita kasi may sasabihin ka na naman sa school system that you know nothing about. Kasi hindi ka naman nakapagtapos eh. Ikaw na nagsabi nun. Hindi mo tinapos yung 4 years of course mo. So, wala kang vantage point to criticize the school system na hindi ka naman nandun. Sorry to say may value yon, bro. And this is the value of that. Hindi porke nakachamba kayo ng mga taong gusto rin desperate. Alam nyo, ito lang, sasabihin ko sa lahat ng makakakilala dito sa grupo ng mga coaches dito sa Pilipinas. Yumayaman sila because you're buying their course. Or source of income nila, yung pera mo. Okay? Are they going to make you rich? Pwede, pero cash flow ka nila muna bago ikaw magka-cash flow dun sa sinasabi nila. Debunk mo yun. Okay? Nagka-resulta na si ganito. Ilan yung nagka-resulta? Tuloy. So, lagi kong iniisip, kahit sa ang course na pinapasuhan ko, pare-pares lang naman kami ng pinapanood, pare-pares lang kami ng natutunan, ng nagigets. Bakit iba-iba kami ng results? Yun nga. So, ayun lagi. And doon ako nabalik sa school, sa educational system, sa traditional educational system na pare-pares kami ng teacher, ng mga kaklase ko, pare-pares kami ng pinapakinggan na sinasabi ng teacher ko. Pero, hindi lahat kami nakikinig. Okay, I'll stop you right there. Bakit pare-parehas yung bakit pare-parehas kayo ng tinuturo sa inyo? Okay,
ang curriculum kasi, Carl, standardized yan. Bago yan gamitin sa mga schools, okay, tine-check muna yan ng DepEd at saka ng CHED kung pasok sila doon sa requirements ng curriculum. Gets mo? Meron kasing curriculum na dapat sundan ng DepEd at saka CHED. CHED, of course, yan yung sa college. Yung DepEd naman, yan yung sa high school at saka elementary. Whether you're public or you're private, ipapacheck mo yung curriculum mo sa DepEd, tsaka nila i-implement. Okay, merong governing body to standardize yung curriculum nila. So, hindi yan parang mga coaching bullshit nyo na, coach na ako, nakakuha ako ng kliyente, kumita na ako ng 7 figures, therefore, na ako, instant coach na ako. Walang ganon, Carl. Okay? Bago ka maging teacher, bago ka maging coach sa school, you need to have credentials first. Hindi lang yung kinikita nyo. Kasi baka kasi walang substance yung sinasabi mo eh. Okay, tuturuan mo kung paano ka natuto. Eh, hindi naman siya ganong klaseng learner. Eh, di wala din, di ba? Walang kwenta yung gagastusin nila sa'yo. And to think na yung educational system natin is free. Okay, may mga libreng alternative sa school system eh. Yung public school system natin from elementary hanggang tertiary level, free yun. Hindi mo kailangan magbayad ng coaching fee na ako. Ang dami kong alam dito kay bata. Alam nyo ba, may pre-selling pa yan ng course niya. Ginawang condominium, butragis. Tapos, ano yun, Carl? Kasi nandun ako eh. Ewan ko kung i-deny mo to, pero pag dineny mo, kabim, di ba? Hindi, wala ako doon. May nagkwento lang sa akin. Wala naman akong pakialam sa mga ginagawa nyo rito. Dito lang sa TikTok. Ituloy natin. Yung iba, naririnig lang, pero hindi nakikinig. Yung iba, nakikinig, pero hindi ina-apply yung napakinggan nila. Paano? Alam mo, sa school nga, kaya may mga test yan para i-apply nila yung natutunan nila. Kaya pag bumagsak ka sa test, either i-retake mo yung test or magre-remedial class ka. Para pumasa ka dun sa minimum standard, 75 palakol, para ipasa ka sa next level. Okay? Huwag mong pakialamanan yung school system na wala ka namang kaalam-alam doon. Hindi mo nga kinuha eh. Ayaw mo nga dun eh. Yung 4 years of course, 6 digit, di ba? So, wala kang karapatan na i-criticize yung something that you did not study, okay? Unfortunately for you, I studied it, okay? Unfortunately for you, I graduated doon. Although, hindi ko pinractice ng mas matagal yung aking pagtuturo, still, yung mga values, yung favorite word ng mga coaches yan, value, na natutunan ko doon, na-apply ko pa rin sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Ganon siya ka-integral part. Hindi lang basta to pang 6 digit, pang lifetime to, priceless to boy. Tuloy natin. Oh. Hindi ina-apply yung natutunan niya. So somehow, doon ko na-realize. Yan yung somehow, di ba? Technically, someday. Oh. Hindi mo talaga mape-perfect yung 100 win rate lahat ng student. Yun, kita mo, hindi nga, sa school nga, hindi kailangan ng 100 win rate eh. May minimum passing, di ba? Pag hindi mo na-hit yung passing, ipagre-remedial ka pa. Kasi ang tanggalin nyo sa kokote nyo, yung corporate na ginagalawan nyo, iba sa school system. Walang comparison yan. Yung pagko-coach nyo, training yan sa corporate level. Gets? So, iba dapat ang approach dyan. Number 1 dyan, iset nyo yung expectations nyo na kapag bago ka pa lang sa freelancing, hindi ka pwedeng kumuha ng courses na specified sa field ni Carl. Gusto mo ba mag-video edit? Gusto mo hanap ng video editor para maging middleman. 'Di ba? Kasi yun yung MSB, yun din yung course niya naman Hustler United. Parang ganun din yata, ang iba lang ituturo niya sa inyo yung mga technique niya na natutunan niya. Who cares about that? Not everyone is going to be successful pag dinaanan yung path mo. Not everyone would. O so paano pag may nagreklamo na naman? Kunyari 10 yung nag-enroll sa inyo. Anong gagawin mo? Iyak ka na naman, sabihin. Ba siya, leche mga tao na to kasi ito yung point nito, ito rin natin. Magkakaroon ng resulta.
Let's be real. But I guarantee if you just take actions, 100% effort. Yan take actions na yan. Diyos ko naman. Alam mo, merong mga tao na nagte-take actions kaso hindi talaga sa kanila yung para sa kanila yung niche na yun eh. Ang naset na expectation sa kanila na kaya nila to, madali lang to, pero pagkita nila, wala naman silang skills, di naman sila marunong mag-edit. Alam mo, gaano kahirap mag-edit? Kaya ako hindi ako nag-edit kasi mahirap siya. Hindi siya simple. Alam niyo kung gaano kahirap magturo ng may substance. Kaya kita mo, pag nakinig ka dun sa mga people like Richard Tadeo, sa sobrang galing nila magturo ng napaka-komplikadong terms. Biruin mo yung Jollibee McDo, yung comparison yung AAA, at saka yung Cage, or ano yun, yung ina-analysis niya kay Diwata, yung Vol. Ano yun? Nakalimutan ko yung ano nun eh, yung analysis niya na yun. These are complex business concepts na tinuturo niya for free sa TikTok. Tapos ikaw, magsasalita ka dyan without any substance. Putya pressure lang, di mo alam mo. Tapos ngayon, tatrash talkin mo na naman yung school system. Bakit ka mo? O, tingnan natin. Kahit ano pa man yan, kahit nga sabi ko, kahit wala kang course na sinabi ko kay Harry, kahit wala kang course na i-avail. I don't know lang when. I don't know how. Merong Hustlers United. Yan yung course niya. Parang, sabi nila sa akin, parang MSB niya daw yan. Na may pre-recorded. Yung parang kay Franklin. Kayo ba? Tatanungin ko kayo. Kayo na lang ang sumagot. Ano ang mas pipiliin nyo? Diploma na panghabang buhay o diskarte na yan, diskarte na yan, na pwedeng masayang yung pera mo. Tandaan mo, may diplomang libre. O yun lang naman, gege mga lods.